everyone's doing well today. So we will now discuss the first part of um, engineering economics in the midterm period. Okay, so last meeting we do not have class because you have the recent activity. Supposedly we have the grade consultation. So hindi ko pa siya ma-encode doon sa pinaka-portal kasi wala pa akong access pero meron na akong grades. Okay, so I'm happy with the result of your prelim examination. So matataas yung score. And I'm happy may naka-perfect. Na-perfect ni Miss Bobis yung midterm exam. So I'm happy pag may nakaka-perfect ng aking exam. So ibig sabihin na naintindihan. And yun, wala naman masyadong bumagsak. Walang bumagsak, but most of the students get the high grades. Okay? So usually in my 12 years in teaching, nagbibigay talaga ako ng rewards and recognitions. Okay? So nagbibigay ako ng dati ng medal na medyo mayaman-yaman pa ako. Top 10 binibigyan ko. Kaso nga lang medyo sakto lang. So nagbibigay ako ng star o ribbon. Okay? So yung star sa ribbon na yon, meron yung power. May power po yun. Anong power po nun? So you have to collect 2 stars from prelim and midterm. So pag nagkaroon ka ng 2 stars sa finals, automatically meron siyang incentive points. Okay? So incentive points na yon, pwedeng exempted ka na sa final exam or one step higher. So depende pa siya sa decision ko. Depende sa magiging attitude at saka ng buong section. Okay? So katulad din sa ibang school ko, ginagawa kunyari, may students ako um, naka-collect siya ng 2 star. So, dahil naman siya ay okay yung standard niya sa akin, hindi ko na siya pinag-final exam. So, at least malaking sa kanya, malaking kaluwagan sa kanya na hindi na siya mag-exam. Or mamimili siya, pwedeng one step higher. So, on next week, kasi Monday, baka magkaroon ako ipopost ko sa Blue Book natin yung top 10 students. And I'll be giving the stars on the midterm examination. Kasi I found out that on March 20 kasi is um, holiday. So makikita na tayo approximately 27. Okay? So yung 27, may note kami. Ewan ko ba't anong may bago kaming note. Gusto ko sana mag face to face ng 27 pero may note daw na sa April 4 kasi ay Holy Week. So mangyari sa atin ay approximately mga 2 meetings lang. Okay lang kasi ang topic natin sa midterm, dalawa lang naman. Itong didiscuss ko, tapos yung isa pang topic. So pinagsama-sama na yun doon. So yun may magiging coverage ng midterm natin. Tapos, good news, wala na tayong quiz. Yung magiging quiz natin is more on take home na. So ang magiging na lang natin, ang magiging written exam is the midterm exam. So ganun ulit yung midterm exam natin, multiple choice, true or false, based dun sa format ng PCU. Okay? So kung ano nakita niyong format ng exam ng prelim, most probably ganun din magiging itsura ng midterm examination natin. Okay? So ganun lang yung natin magiging flow. Wala daw tayong pasok ng March 10 kasi Ramadan, and April 4 ay Biyernes Santo. So pagkatapos ng Holy Week, we'll be having our midterm exam. Pero yung most ng mga seatwork natin sa quizzes, yun, na lang natin, yung more on sa Blue Book na lang. So please, please always check your Blue Book para sa mga task na tatapusin natin. Okay? So, yun. So next, ang topic natin today is all about economic study methods. So medyo 5 method ang gagawin natin, pero more on lang naman siya mga techniques ng mga businessman na kung saan paano nila i-assess yung tamang pag-invest sa pera, or paano nila pakakawalan ng pera nila, or paano nila i-manipulate, i-evaluate kung tama ba yung magiging decision nila. 'Di ba syempre most ng mga businessman very critical sila in terms of decision making. Katulad din yung bilang mga future computer engineers saka project engineers. Okay, so ito magsasuggest lang naman sila ng mga methods na kung saan you can use para ma-assess mo pag ito ba yung ginawa ko sa decision A ko, ano yung magiging loss ko. Okay, so pag ito naman yung ginawa ko, bibili ako ng gantong product, mag-invest ako kunyari sa isang table, tapos ikino-compute yung niya, yung magiging worth niya. Okay, so medyo maganda yung subject ay topic kasi pwede rin natin siya apply sa totoong buhay. Okay? So may 5 methods to actually.
medyo ano 'to, medyo madugo tayo ngayon pero, ano lang natin, papahapyawan lang natin, okay. So, may tinatawag tayong economic study methods wherein ang magiging pinaka-generic niya is the MARR. So, the minimum attractive rate of return. So, pag sinabi natin minimum attractive rate of return or hurdle rate, ito yung pag-a-assess ng isang engineer, ng isang business owner, o kaya ikaw bilang individual, kung paano mo mabibigyan ng certain amount o certain value yung pera mo within few years. Di ba tayo nung unang topic natin, meron tayong mga um, compound interest saka personal interest. Ito naman yung pagbibigay ng ano ng worth dun sa mga perang meron ka. Kaya nga ang basic method siya is personal worth, annual worth, internal rate return, um, benefit cost ratio at saka payback period. So itong lima 'yan, okay? So yun yung pag-aaralan natin. Okay, so limang formula at limang assessment. Okay? So pag sinabi nating economic study method, so ito yung pag pag-i-initiate ng isang tao kung saan niya dapat ilagay yung pera niya. Okay? So paano niya i-allocate yung mga assets niya at the same time para ma-evaluate niya kung maganda ba ilagay ko na nga lang ba 'to sa bangko or sabi nila bumili daw ako ng 10 computers. Kasi daw yung 10 computers na yun may mag-ooperate daw siya ng ganito, parang ganyan. So ngayon depende dun sa pag-release mo ng pera tapos dun sa mga babayaran mong mga computers. Okay, so kailangan i-consider natin yung limang methods na sinasabi nila. Okay? So, yung una daw, sinasabi that the lowest interest rate of a company is willing to accept before it will invest in a project. Kaya most ng mga bangko, nagbibigay talaga sila ng mga 5%, 2% pag nilagay mo yung pera dito kasi pang-attract nila yon para may gamitin silang puhunan. Okay? So usually ganun ang thinking ng mga bangko. O dito ka na mag-save kasi yung 10% pagkatapos ng 10 years ay 1 year ganito yan or everyday kumikita ng 0.001%. Kaya most of the time yung mga company, mga Chinese, minsan may mga delaying technique sa tactics sila sa mga payables. Kunyari, yung faculty dapat nagbayad yung mga bata ng defense fee. 'Di ba dapat yung panel o yung teachers dahil nabigyan niyo na yung service, dapat ibibigay na yung pera. Dapat yun naman talaga yung pinaka-professional way. So ang gagawin ng mga Chinese businessmen, iisipin nila, sige gagawa ko ng isang mechanism para ma-delay yung payment, para magamit ko yung pera. So may mga ganung delaying techniques yung ibang mga operations. Kunyari, sige, kailangan i-check pa 'to. Kailangan dumaan pa 'to sa auditing and so on so on. So ngayon, delaying techniques 'yon. So yung pera na dapat nakukuha ng isang tao ngayon ay 3 months pa niya bagong kumuha kasi may mga bangko nga na kumikita sila per month. So yung delaying techniques ng 3 months na 'yon, kumita na yung company tapos ah ini-store lang niya yung pera. May mga gano'ng medyo evil ang dating, pero marami pong nangyayaring gano'ng konsepto na parang dine-delay yung payment pero tumutubo nga. Kaya 'di ba sabi ko nga sa inyo, kung kayo magbabayad ng tuition fee, mas magandang buo siya kasi meron ka ng discount ta's wala ka nang iisipin. Pero siyempre kung wala ka naman pang payment, ang ginagawa ng parents, naglo-loan, parang doble-doble din 'yon, okay. So, ano yung mga decision rule natin? So, if the project return is greater than MARR, then we have to approve the proposal. Kasi more on proposal lang ano to yung computations natin. Then if the project return less than MARR, then i-reject natin. So yung minimum attractive rate, kaya nga pag sabing minimum, dapat ito lang yan So pag sumobra ng 0.01 yan, hindi ko natatanggapin yan. So, yun po yung pinaka-general concept ng discussion natin. Pero ano ba yung mga kailangan nating i-consider? Number one, cost of capital. Yan, magkano ba yung perang meron ka? Baka mamaya 100% inano mo na agad. So, very risky yon. Kaya nga may risk siyang kinoconsider. Tapos, ano mga available investment opportunities? So, in short, ilalatag natin. Ikukwento natin kung paano natin paiikutin yung pera natin. Okay? Okay, so yung una daw is, yan, magbigay tayo ng situation. So may tinatawag tayong the tech giant or high risk and high reward.
Sabi daw, Scenario A software company like Google or Apple is deciding whether to develop a new artificial intelligence or tool. So maraming ganitong situation. Katulad sa PCU, 'di ba, dahil nagpapa-accredit kayo ng computer engineering, so syempre may mga requirement ang mga accreditations. Okay, so kailangan na makita ng mga accreditors na may mga laboratory available, mga minimum requirements based on the standard of the CHED. So syempre si school, kinocompute niya yun. Na parang, oh, may bibilin daw laboratory material sa computer engineering. 500,000 yun. Okay, so i-figure out nila kung paano magkakaroon ng ng justice dun sa pag-release ng 500,000. Okay? So ito yung mga example nun. Sabi daw niya, the MIR set to 15% because tech moved fast and project often fail. So they won't touch anything that doesn't promise a high return. Kaya di ba yung return of investment, so usually binabago nila yon. Pero based on the standard, 10 years po talaga ang competition. Pero may mga company na gusto magmadali agad, ginagawa dapat ngayong year mabawi ko na yung pera ko. So ang gagawin niya, ang nagsasuffer nun yung client o yung customer. Katulad sa estudyante. So pag nag-decide yung company na kailangan bumalik yung binayad natin doon sa mga materials. So ang magiging dividendo nila is 12 months o 1 month o yung estudyanteng naka-enroll that SEM. So ang mangyayari yung mga susunod na estudyante, parang hindi sila nagbayad kasi nga yung unang batch yung nagbayad. So yung susunod na mga batang nangyari doon ay kita na ng school. Parang ganun yung mangyayari or ibang company. Okay? So the AI tool is projected to have an internal rate return of 12%. So dito pala makikita natin na 15% yung sinet mo, okay? Tapos 12% yung computations ng IRR, which is gagawin natin mamaya. Ano lang to, binibigyan ko lang ng general decision making. So i-reject natin yon kasi 12% of profit is it's lower than 15% of MARR. Kasi nga yung minimum mo, yun dapat 15% lang yung ceiling ko. Eventually, 12% ang na-project ng IRR's profit. So they would rather put that money into existing products that already earn 18%. Kasi ang gagawin ko dyan, o sige, uso ngayon ng AI. Baka mamaya maka-attract tayo ng client o convert all the operations in AI. Yan. Siyempre, sunod ka sa trends. Sabi mo maganda daw sa marketing. Pero sinabi ng auditing na maganda naman yan pero parang based on my IRR computation, 12% lang. Eh di kung mag-invest tayo ganyan, open na natin sa 18%. Parang ganon. Or another example, sa isang university, there's a lot of courses. So ngayon, dahil gusto mong parang makilaling school mo, mag-open ka ng different courses, di ba? Ganyan. So, doon sa isang course, pag open mo, nag-enroll lang 5. Nag-open, kunyari, PCU, nag-open ng criminology. O di nag-enroll 5 lang. So, sa 3 taon, 5, 10, hindi magandang investment yon. Kasi dapat pala, in-empower mo na lang yung computer engineering na courses kasi ito pala yung trends ng criminology. So, yung sinasabi natin na parang, um, para maging objective tayo, we compute it. Kasi minsan yung mga ganyan, maraming mga kasamahan tayong future na mema lang, makwento lang, chika-chika lang, ganyan. O ganito, lalo yung mga marketers, mga ganyan. Ano sila, chika-chika lang. Tapos, eventually, wala naman pala may papakitang computation. So, bilang isang owner, ang laki ng loss mo. Okay? So, yan. Wait lang. Bago yan, nakalimutan ko pala mag-attendance. Mukhang ano pa lang tayo ha. Andito ba iba? Baka na ibang GC? Wait lang. Anong nangyari? Bakit ako nag-lag? May pumapasok. Dapat gamitin yung pakisabi sa mga classmate niyo pakigamit yung PCU account, ah. Sige, attendance muna tayo.
Okay, paki-say present na lang ha. Open your mic. Antonio? Wala. Babaran? Present, sir. Present. Balino? Wala. Banyares? Present po, sir. Bobis? Present. Bulay? Wala. Bulay, wala. Sir, sorry po sir, present po. Bulay. Okay. Chua? Present, sir. Ito yung tatlong perfect ang attendance. Next, Kokya? Wala. De la Cruz? Rodrigo? Wala. Elorta? Present, sir. Attendance list to. Esguera? Present po. Bien. Next, Fabronero. Present po, sir. Next, Gil Poneo. Wala. Lingad. Present po. Okay. Lucena. Lucena. Wala. Present po, sir. Mike. Okay. Malyari. Present po, sir. Naibe. Present po, sir. Ramirez. Wala. Ano? Relox. Present po. Rivera. Rodriguez. Present po. Santos. Present. Sarte. Sarte. Wala. Tolentino. Tolentino. Wala. Tumagon. Tumagan. Present po. Present po, sir. And Vergara. Present po. Si Sarte wala. Wala. Unang absent niya. Okay, sige. Going back. Yan, share screen ako ulit. Ayan. Okay, so another example. So, may pumapasok. Something wrong. May entire screen na lang. Ayan, so another example, the utility company, low risk and stable return. So scenario number 1, so a local electric cooperative is considering installing solar panels on their office roof to save on energy bills. So syempre, unang thinking dito, okay, so makakatipid tayo ng kuryente dahil nga mag-i-install ng solar panel. So syempre, pangalawang tanong, anong klaseng solar panel yung i-install natin? Okay? So sabi na dito, the MAR, nag-set sila ng 6% based on sa computation ng mga resources nila, yung mga available materials sila. So they set 6%. So since utilities are stable and can borrow money at low interest rates from the bank, their hurdle is much lower. Okay? So next. So the solar panels are calculated to have an IRR which is 8%.
Okay, so ano kaya magiging decision natin? Accept or reject? So approve natin siya since 8% is greater than 6%. So the project is attractive, it clears the hurdle and gets the green light. So ibig sabihin yung hurdle, yung parang pagdududa mo, pagtataka mo. Okay, so ibig sabihin yung 2%, kahit sabi mo 2% yan, hindi pa natin kasalim yung pinaka-amount ng savings nila or pera nila. So basta laging technique, dapat it should be greater than dun the set. Okay, so kung ang sinet mo ay 5% at meron kang 5.1, somehow acceptable yung 0.1%. Pero syempre, yung depende kasi talaga doon sa may-ari kung paano niya i-set yung paano niya titignan yung pera. Kasi may mga ganun 'di ba? Kaya ngayon ang problema sa ano natin ngayon sa langis. Ito na yung sinasabi kong yung problema ng Pilipinas. Doon sa subject ko ng Science Technology Society, kung ang government natin nagkaroon tayo ng opportunity to develop technology at to outsource, may mga available na oil tayo, may mga Pilipino na nakaimbento ng mga alternatives. So kung yun ay tinutukan ng mga Pilipino, ng mga leaders natin, ng mga unang-una pa, di sana kahit magkagiyera ng Middle East, hindi tayo mamumblema katulad ngayon. Parang last week lang pagkasakay ko ng tricycle, nadagdag agad ng 3 pesos ang pamasahe. Ngayon pa lang 'yan na may mga resources. Ang projected ng economy natin nung binasa ko sa mga research, tatagal yung war ng between 1 to 2 years. Malaking suffer sa Philippines yun. Kasi most of our operations is transportation talaga. So kung tataas ang langis, syempre ipapatong na ipapatong yun. Nakakalungkot, hindi na paghahandaan talaga ng gobyerno natin yung mga ganitong klase ng problem. Hindi ko sinisisi yung mga recent, pero ito ay sa lahat, kahit yung mga una pa nating mga leaders, hindi nila na-handle yung gantong klaseng problem na kung saan, kung meron tayong sariling resources, di sana hindi tayo manghihiram natin problem. O di mag-away-away kayo. Ganun din sa bigas, we have our own. So ngayon, pa nagkaroon ng war sa Southeast Asia, kasi di ba recently nagkaroon ng problem ang Thailand sa Vietnam and Cambodia ng war, di ba? So nag-i-import tayo ng product ng doon bigas. So pag nag-war sila, madideli ang operations. Kaya naman natin magtanim yung mga ganung bagay. So nakakalungkot kasi sa tandaan nyo guys, yung cost of living natin, hindi pa nga tayo nakaka-recover because of pandemic. Tas ito na naman ulit yung nangyayari sa Middle East. Kaya marami ng school ang nag-declare. Kaya pala nag-release sa amin ang dean namin na magko-convert ng online. So sabi ko, ay, yun. So alam ko na-anticipate ko na yung problem kasi nga mahirapan nga naman yung batang mamasahe. Syempre, yung mga parents nagwo-work din and so on and so forth. So ito yung nakikita natin na hindi natin na-anticipate na sabi mong 1% lang ang tinaas niyan pero malaki yung amount niyan sa mga Pilipino na low level. Okay lang yan, kaya ko naman yan. 1% lang naman, 0.1%. Pero yung 0.1% na yun na 3 piso, it is not, it's not, wala siyang justice dun sa mga nasa laylayan ng lipunan. Okay? So, doon na nakikita ko itong mga na to, yung economic status natin kasi hindi siya napaghahandaan. Wala tayong mga leaders na ekonomista. Meron sana si Gloria Macapagal Arroyo, pero syempre yung trust ng mga tao sa kanya medyo bumaba because of Hello Garci. But during her time, katulad sinabi ko dun sa unang araw natin, she's one of the president na nagpataas talaga ng economy ng Philippines kasi FBS Economics siya at PhD in Economics. So yun ang ginagawa niya, mag-invest ng mga virtual opportunities. Pero hindi niya nagawa ng opportunity is yung sa petroleum. Kaya nga ang China, they are very active to get the territory, yung water areas natin kasi nakita nila, nag-experiment sila at nag-invest sila na may nakita silang mga potentials na petroleum or mga oil dun sa areas natin. However, Philippines is not capable to protect our territory. Yun po talaga yung totoo. Oo, atin yun. Pero kasi wala naman talagang mechanism or programa ang gobyerno na protektahan ng water territory at saka air territory. Yung land kaya, pero pagdating ng water at saka air, wala tayong mga aircraft, wala tayong mga shipments, and kaya dumarating sa point na kailangan natin mag-ask ng presence of military presence ng mga Americans at ibang country kasi wala talaga tayong ganun. So medyo yun, risky in even economy natin. Okay? So the last example is the opportunity cost choice. Manufacturing has
$1 million in the bank so they can either leave it in a high yield corporate bond earnings of 5% guaranteed. So kung ako yan, ano ko na lang siya. Kung ako lang, decision ko lang yan. Ano gagawin ko sa 1 million? Napakalaki nun. No? Siyempre, ako akong mag-isip niyan, bibili ako ng alahas, bibili ako ng lupa, kasi alam ko, yun yung mga bagay na tumataas. Pero yung bangko, meron daw silang tinatawag na, yung manufacturing, meron daw mga potential banks sa kung saan guaranteed yung 5%. Okay, so magkano kaya yun? So kung 5% siya na, tatubo agad siya ng $100 million. Ay, hindi lang. Kasi 5% ko naman 1% eh. Okay? So sabi na invest in a new production line that is somehow risky. So meron dang nagpo-propose na isang board members na sige kaysa naman maliit lang yung 5% na yan pero may nakita akong dito stocks, mag-invest tayo sa new production line. So may mga ganung may mga ganung board members na nagpo-promote. Okay, sabi na. So the MIR must be at least 5%. Kasi bakit 5%? Kasi nga yung bangko nga may sigurado ng 5%. So dapat yung ipopropose mo, it's either 6% or 5.1%. Kasi sa bangko, nananahimik yung pera natin, nagpo-propose ka ngayon. So ano yung mga alternative at saka mga risk? So yung mga risk premium is 3%. Ang laki ng loss mo dyan. So MIR should be 8% at least. Okay? So why? Kasi if the new production line only offers 7% in return, the manager will say, why take there is a 7% when I can get 5% doing nothing? So it doesn't meet our MIR. So ano yung magiging 3% mo? Kasi yun yung 3% mo, pwedeng mag-set yung company na parang halfway, dapat nga 2.5% lang yan. Sabi ko, kung may loss, at least may matitira tayong $500. Pero syempre, dun sa mga mga nasanay na kumikita ng malaki, ayaw nilang bumaba ng kalahati yung pera nila, 2.5%. Kasi yun yung standard na masabi mo, pwede mo pull out yung money mo, at least yung kalahati buwan bumalik. Di ba yung ganun mga Pilipino, ay sige, nag-invest kasi ako ng face shield eh. Binili ko to 20 pesos, so wala na pala yung COVID, kahit man ng half the price. May mga gano'n kasing mga concept na kung saan. So itong siniling niya ay 3% of ceiling. So sige, kahit mawala yung 2%. So ngayon, if the line can only offer 7%, and that will be okay. Pero kung 5% siya, tapos mag-i-effort ka pa, magpo-propose ka pa, yung mga other mangyari. So you go with the retaining the 5% on the bank. Okay? So the decision is reject. Okay? So yan. If this happen, if the bank interest rate rise or up, it costs more borrow money to fund the project. And if the project is very risky, you need a bigger price to justify the danger of losing money. And the company has excess cash, so pwede natin babaan yung MAR. So they need to put that money to work somewhere even if the return is lower. So hindi, parang kumbaga sinasuggest niya, hindi rin maganda na nananahimik lang yung pera mo. Parang gusto, yung thoughts niya. Parang dapat kahit paano, you also look for some investment na kung saan maganda pa rin na kahit paano tumutubo siya ng more than what you set for. So, kunyari, 0.5%. Kasi later on, di ba sabi ko nga, hindi natin malalaman yung economic status. Katulad nangyayari sa Pilipinas ngayon, di ba? So, one of the suggestion ng mga economists natin ngayon is wag muna daw uutang. Wag daw mag-uutang, wag daw mag-i-invest, mga cold cash and so on and so forth. Kasi ganito yung economy. Kaya recently, dun sa mga friends ko, lahat ng mga stocks nila, pinag-ano nila muna nila ngayon, pinagbabawasan ng kalahati. Kasi nga, tayo kasi, ekonomiya di magiging problema. So pag tumaas, mataas yung probability, bababa yung nila. So marami na nagpo-pull out. So kaya minsan yung government natin, yung ganitong klaseng sitwasyon, kailangan i-blind nila yung yung mga tao. Kasi magko-cause ng panic attack. So yun. Pero hindi ko naman sa tinatakot ko kayo, pero syempre mga kaibigan din tayong mga criminologists from the government, malaki maging epekto sa mga susunod na buwan. Kaya my suggestion to you guys, mag-ano muna tayo, mag-cost cutting muna tayo in terms of sa mga ginagastos natin. Kasi mataas talaga yung probability na tataas yung presyo. So you can also consult with the alternatives. Kaya katulad kami, nag-alternative na may kung tataas ang bigas, yung mga kamote, yung mga patatas, yung mga ganong pwedeng kasi hindi naman OA siya, pero may mga history na kasi na nangyari na ganito. Hindi na to bago.
during the time of Fidel Ramos, kung mapapansin nyo, yun yung time from Cory Aquino, tumaas talaga yung presyo, yung presyo. Kasi nga nagkaroon ng yung kila Bin Laden, di nyo naabutan yun. So naulit na siya sa Philippines before, so during the time of Ramos. So tumagal siya ng 1 year. So maraming Pilipino talagang nawalan ng trabaho at saka namatay in a sense na namatay sa gutom and so on. So medyo medyo maging tayo sa money natin ngayon. Okay? Kaya siguro swerte kayo kasi nagkataon na yung subject yung engineering economics. Okay? So unahin natin yung unang formula or method, which is the personal worth. So kailangan yung mga money natin, what's the personal worth? So ito yung kanyang definition. Discount all future cash flow inflows and outflows back from year zero to the set years. So kukumpitin natin yung minimum na natin sa pera using a personal worth. So on decision daw, if PW or personal worth is greater than zero, the project is profitable. Okay? Because the present worth of the money is kumita. Okay? So when choosing between mutually exclusive projects, pick one with the highest PW or present worth. So ito kanyang formula, F all over 1 plus I squared, summation. Okay? So, yan. Example. So, kunyari, meron kang bagong business and you have to buy new pizza oven. So, restaurant owner wants to buy a high-efficient oven because nakita ng isang business owner, yung natin, puro spaghetti lang, palabok, ganito. So, maganda daw to ka-partner ng pizza. So, try natin magbukas. Okay, so ngayon, syempre, kailangan mo ng pizza oven. So, yung cost daw niya today is 10,000. So, syempre, darating yung time dahil ito ay technology, lahat ng mga product na yan ay nagdi-depreciate ang price. Tatandaan niyo yan. Technology, car, yan, mga nagdi-depreciate ang price niya. So at initial cost, you have 10,000. So the oven saves 4,000 every year in electricity for 3 years. So sabi daw niya, nakatipid daw. Sabi niya, sir, pag gumamit tayo ng oven kaysa sa gasolina o pag gumamit tayo ng isa pang ganito, makatipid daw. Tapos, yung MAR natin, interest natin is 10%. Okay, step number 1. So, kailangan natin mapakita yung cash flow. So, maglalabas ka ng 10,000. So, i-include natin yung 4,000 in a 3 years. So, the oven saves 4,000. Sabi daw niya, yun yung savings. So, kung unang tingin, 12, 10,000, 2,000, parang ganon. Yun yung unang titignan nating thoughts. Okay. So, kailangan ipakita mo na yung cash flows. Okay, so the discount them today, we don't just add 4,000, add 4,000 or 1,000. Kasi di ba yun yung thinking natin? Sinabi ko kanina, gagawin ko, makatipid pala ako ng 4,000 per year. O 4,000, 4,000, 4,000, 12,000. Tumubo ko 2,000. Parang ganon. Nakasave ako ng 2,000. Pero yun kasi yung mga common thinking na mga walang alam sa economics. Sabi niya kasi we have to shrink them based on the 10% interest. So, ang gagawin mo, di ba yung formula natin ng interest, 4,000 is worth of 3,636 today in a year 1. So, sa year 2, magiging 3,306 na lang siya. And sa year 3, magiging 3,005 na lang din siya. Marami kasi sa atin na parang, okay lang yan, 5 piso lang naman yan, 10 piso lang naman mababawas. Okay, parang ganun din pag naglo-loan tayo, ay mababa loan for ang tubo lang naman 1,000. So manguutang na lang ako. Yeah, very attractive tayo kasi ang set ng mind natin, kaya natin bayarin 1,000 kasi yung sinet nating MARR sa isip natin. Uutang lang ako kung 1,000 lang. Okay? So ganun. So pero kailangan computein mo yung yung interest. Okay? So interest natin saan nanggaling ulit yung yung 363, ginamit natin yung formula ng interest. So 4 times 4,000 divided by 1 plus 0.1 yung 10%. Tapos ang binigay ko siya example ay 2. Pero yung 363, palitan nyo lang to ng 1, 2, 3. Ito na ilalabas dyan. Hindi ko na pinakita isa-isa. Ang pinakita ko lang is that yung 3,305.78 o 3,006 for the year 2. Pero yung 1, 2, 3 po, ayan po yung lumabas na pera. Okay? So para mas malinaw sa'yo kung ano yung perang mawawala at mag-gain mo, para maging sure ka lang. Okay? So, gagawin mo, negative 10,000 plus 363 plus 306 plus 3,005 equals to negative 53. So, nag-negative pa yung personal worth ng pera. Okay? So, if the answer is negative, then the decision is no. Okay? Since the answer is negative, the owner should not buy the oven
even though they saved 12,000 total. So the 10% interest of the investment ay losing din in today's dollars or pesos. Kasi dollars yung at saka peso kinonvert ko lang siya. So kung sa panahon ngayon, $53, medyo malaki siya. Pero kung oven ay 12,000, yung simple lang. So medyo basta nag-negative, hindi siya magandang decision. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Pag nag-invest si mama, nang bibili siya ng shilane and so on. So, kasi ginawa ko ito, guys. Alam ko saan nyo ito ginawa. Ginawa ko ito dun sa bills namin. Sa pagbili ng shilane, compare with paggamit ng yung mga heater, yung mga ganun. So, pero ngayon, hindi siya applicable. Tumaas na yung problem. Pero yung mga dati ko, nakasave po talaga ako kasi ang kuryente ko dati I pay for 3,000, 5,000, then recently 1,000 na lang. Kasi nga ginamit ko yung formula na to na kung saan ano yung magiging loss ko. So mas nakakatipid pala talaga ako pag gumamit ako ng shilling because yung shilling ang lifespan niya is 1 to 2 months o 3 months. So kinumpare ko siya dun sa computation ng Meralco, mas malakas sa maningil ang Meralco because the more heat, the more consumption. So kaya yung paggamit ng rice cooker, yung mga water dispenser, saka yung mga tubig ganyan, yung mga initin ng tubig, hindi siya highly suggested para makatipid sa kuryente. So ginamit ko yung formula na ito. So it might use this formula in your to your parents. Pwede niyo siyang introduce. Okay? So the small business, so the show wants to spend $2,000 on software upgrade that will generate one-time profit of 2,500. Okay, so medyo attractive. At the end of the next year, the MAR is 10%. So, sabihin natin sa year 1,000, magbabawas ka lang ng 2,000. Pero sabi daw sa year 1 ay may 2,500 ka. So, syempre isipin mo, 2,000 minus 2,500, 500. Okay, so yun yung unang thinking mo. Okay, so ang gagawin natin is that the first is the PW, the formula natin, 2,500 divided by 1 plus 0.10. Okay? So, yun, kumita ka ng 272 kasi ang iniisip mo 500. Kasi baka mamaya mali ka naman ng mag-abono ka pa dun sa company. Ay, alam nyo ba, meron akong latest chika sa inyo. Itong company, pag nagganto ka, tutubo daw siya ng 2.5, parang ganun. And nag-set ka ng MAR na 10%. So, yan. So, 272 lang. Baka magkamali ka kasi ng pag-broadcast, maging mag-abono ka pa. Okay? So, since the result is positive, this is a good investment. So, you are essentially making $272.70, hindi 500. Okay? So, in today's value after accounting for the interest you could have earned elsewhere. So, somehow, malaki pa rin yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit tumubo yan ng $100 o $50, kakagatin na nila yan. Okay? So, what is annual worth? So, yung annual worth naman natin, yan, so converting all project cash flows into an equivalent uniform annual series. So dito parang kwento lang, nililista lang naman niya yung mga annual services. So yun yung minimum na year of investment. So why use it? So easier to understand the budgeting, best for comparing projects with different lifespans kasi may duration. Hindi katulad kanina na parang lang siya, projected lang niya yung years. Pero ito kasi may mga lifespan. So ang formula niya is AW is greater than or equals to 0 is still acceptable. So the formula is AW is equals to PW times I plus 1 times I raised to N divided by 1 plus I raised to N minus 1. Okay, example. So the AC unit decision, you have an option of the eco-cool system. Kunyari, lumabas yung ngayon, mga inverter. Yan. Syempre, ang inverter, somehow, mas mahal siya dun sa mga traditional na na surface na aircon. Okay? Yung parang hindi naman So 15,000 daw yung kanyang cost today. So the annual operation cost is 1,000 per year from the electricity and maintenance. Ibig sabihin yan daw yung estimate na na cost dun sa mga bayaran sa kuryente at saka maintenance fee. So the salvage value it's $3,000 expected to resale price after 5 years. Pag sinabi mong salvage value, yung parang magdi-depreciate siya. Parang gano'n, yung parang sa susunod na mga taon, yung 15,000 na lang yan, 12,000 na lang yan. Yung mga gano'n, mga expected yon salvage or resale. Kunyari, paano pag hindi nag-click? Paano pag nag-close? May mga ganun kasi ang mga auditing eh. So,
meron kang resale price after 5 years. So, ang sabi doon nila, 3,000 na lang daw yun after 5 years. So, from 15, 3,000. Okay, sige, mapapakinabangan naman. So, dapat, dahil napapakinabangan, dapat napapalitan yung price. So, ang predicted ng mga auditors is, pag niresell mo siya after 5 years, $3,000 na lang siya. So, you lost approximately 12. Okay? So, the lifespan is 5 years and the MARR is 10%. Okay? So, step number 1, so the capital recovery at initial cost and salvage value ay i-consider natin. So, pinakita dito yung AP 10% at 5 factors of 0.26838. Okay? So, yun yung formula dun sa P. So, $15,000 times 0.2638. So, eventually, magkakaroon ka ng 3,957 yearly payment. Okay? And the salvage value is 0.61638 dito sa 3,000. So, kinumpute yung pang 15 at saka yung pang 3. So, lumabas ay meron kang 491. So, the net capital recovery is 3,957 minus 491. So, eventually, magiging 3,466 na lang yung pera na yon. Okay? So, next is, i-add pa natin doon yung maintenance fee at saka yung electrical bill. Kaya ang ginawa is 3,466 plus 1,000. So, running cost. So, magkakaroon ka ng negative 4,466. Kasi ito yung mababawas doon sa net capital mo na 15,000 na investment. Kaya, hindi siya magandang suggestion. Kaya hindi nga porket napapanahon siya, o mag-inverter tayo. Tapos, hindi naman pala ma-utilize ng tama. Tapos, hindi naman pala needs pa siya. Kunyari sa Philippines, may panahon naman na malamig. 'Di ba? Pwede ito sa mga bansang kunyari Middle East na talagang walang gano'n. Pero kung sa Philippines naman na may mga season na malamig tsaka mainit, so parang tulog yung magiging problema dun sa pera. So, yun yung ano. Kaya 'di ba yung ibang mga architecture nag-propose sila ng mga eco-design na mga stores sa kung saan may mga proper ventilation, di mo kailangan ng air conditions, yung mga lighting, kasi nag-consider siya for the cost. So, mag-invest yung company into a structural, architectural structure. So may mga ganong ano ngayon. Yung pangatlo to, internal rate of return. So the basic method is to compute the interest rate, which is the net present value is a project from equal to 0. So if the IRR is greater than MRR, ibig sabihin dun sa sinet, you have to accept it. But if IRR is less than the MAR, then you have to reject it. Okay? So meron ako sa example dito. So instead of using 10%, let's find the exact interest rate where the project breaks even PW is equals to 0. So sa Excel, ang maganda pala, wala kasi tayong laboratory, pwede, yung mga terminology dito, meron pong sa Excel. So i-type mo lang yung IRR, yung formula niya, pwede niya na pong ilagay yung function. So, yan, lumabas po ay 16.8%. So, 16.8 is greater than 10%, then sabi daw, you have to accept. Okay? So, you can try it later dahil may mga laptops naman kayo. So, merong IRR. Okay? Then, yan. So, sa basic cost ratio, ito madali lang kasi dalawa to eh. So, public sector and government projects, ito yung ginagamit nila kasi pang malaki yan ito, yung ratio proportions. So, ratio of discounted benefits of discounted cost. Kasi di ba pag mga ganyan, may mga bidding, kunin mo yung ano namin kasi may makukuha yung discount na 10%. Ganyan. Pero syempre, hindi naman talaga nire-reveal yun, lalo na kung iisipin mo kung yung company ba na dinidil mo ay direct seller. Kaya pala malakas ang loob niya na mag 10% kasi direct to China pala siya, direct to gantong business. So, yun. So, kailangan nagiging ka rin, check mo rin yung background nung pagbibilihan, pag-invest mo. Okay, if BC is greater than 1, project is economically justified. So, ibig sabihin yung government natin, meron din silang way to assess if the proposal is good or not good. If the BC is cost outweigh of the benefits, then we have to reject it. Okay? So, ano mga example nun? So, divide number 1, for example, the benefits you have is $59 $59,000. So the time the sum discount savings salvage, so magkakasama na daw yun. So
yun yung total amount. Tapos yung cost is 50,000. So kung mapapansin natin, 59 divided by 50, you have the 1.19. 199. So 1.99 is greater than 0, then the project is efficient for every 1 spent. You get from 1 point back in the value. So sabihin, gawin nyo lang dito sa formula, i-divide nyo lang yung total amount ng ng mga benefits. Kumbaga, yung na-compute natin sa annual AW, i-divide mo lang siya sa PW, parang ganun yung magiging concept niya. Or AW, which is divided by to the cost. So ratio lang siya, i-divide lang ito. Okay? So 59,000 divided by 50, so 1.19. So pag siya ay less than, so hindi siya good. Okay? Or makikita mo naman agad 50 saka 59 may 9, alam mo may gain agad So ginawa lang niyang ratio and proportion ito. Pero sa difference makukuha mo na agad kasi total amount naman yung kinocompute. Hindi naman katulad dito na yan kinocompute pa isa-isa. So dito nagbigay na siya ng ang magiging justification natin dito is the total amount. Yan yung benefits, yung lahat na. Kaya nakalagay dito sa note, the sum of discounted savings and salvage, yung lahat na yan. So 59,000. So pag nagkaroon siya ng 49, kunyari 49 nilagay, so lost pa din yung because 49 divided 50 is approximately 0.03, parang ganun. So reject siya. Okay, and the last is, yan, so the other methods, payback periods, the time required for the cumulative cash inflows to equal the initial investments. So ang tawag nito ay liquidation and risk assessment. So kasi yung mga auditing kailangan may mga tawag na liquidation. Okay, minsan yung liquidation medyo siya kasi sa Philippines tayo govern tayo by yung mga kailangan may mga tax permit. Yan medyo mahirap dito sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay mag-aabono at magliliquidate ka dun sa mga pinahiram sa iyong pera, minsan mag-aabono ka kasi minsan yung pinagbilan mo pala wala pala siyang OR, official receipt, saka yung ganito. So medyo siya, medyo risky din siya. Okay? So simple to calculate measures how quickly a cash comes back. So ignores the time value of money, but ignore the discounted payback will be considered. And ignore cash flows after the payback date. So ano example nun? Okay, kunyari, how many months until I get $50, $50,000 back in my pocket? So for example, in the year 1 you have 15,000, year 2 you have 30,000, and year 3 you have 45,000. So approximately in year 4, kailangan mo na lang I5. So hindi mo pwedeng sabihin na, or in year 4, edi magiging 60,000 siya. So mag-overhit mo yung 50,000 na target. So approximately 12 divided by 5,000, so makukuha mo ay 3.3 years. So kino-compute din yung payback period time. So dito ang short dito, pabaliktad, kino-compute lang yung years, yung eksaktong years kung kailan mo may hit yung target mo. Okay? So ibig sabihin nito, kunyari, sabi mo sa kapatid mo na, kahit hindi mo natubuan, basta maibalik lang sa akin yung iniram mo within these years. Kasi itong years mo to, kailangan mo rin consider yung capability ng kapatid mo magbayad. Kasi baka mamaya pinilit mo siya, hindi nga kaya. Di ba kaya walang nakukulong sa utang? Wala po talaga nakukulong sa utang. Gagawin lang po dyan is, investigate lang siya, tapos yung tao, i-monitor, i-hold yung kanyang mga pera, tapos yung mga property, pero di mo siya pwedeng pakulong kasi wala naman talagang nakukulong. Makukulong lang siya pag nagkaroon na kayo ng condition at di siya nakapag-settle. Pero yung papakulong kita, di ka nagbayad, hindi po pwede yun. So, kailangan magkaroon ng negotiation. Okay? So, you have to compute the years. For example, ang monthly lang naman niya ay 20,000 ang sahod. Tapos singilin mo siya ng 20,000. Paano mabubuhay yung tao? So, even the judge o yung ating batas, hindi ka rin papaboran. Kasi syempre yung tao, kailangan niya rin mabuhay. So, kailangan din ipakita ng tao na yun kung ano yung mga payables niya. O sabi niya, sir, ang pinaka-savings ko lang po ay 5,000. So, wala kang magagawa dahil 5,000 lang yun. So, yung 5,000, i-compute mo bago ma-reach yung years. Okay? So, ito, parang ganun yung nakikita kong example. Okay? So, to summarize the 5, ito yung mga methods. So, personal worth, annual worth, internal rate of the return, benefit cost ratio, and payback period. So, yung mga unit niya, sa PW, kaya siya dollars kasi lang naman siya eh. Yung we talk about the money. Ito naman sa annual worth, pera divided by the year. Sa IRR, percentage of the rate. Yung mismong pinaglalabanan natin kung 2%, greater than 5%. So dito, yung pinakita ko dito, you can use the
Excel kasi may recta na. So, mahaba kasi yung formula, yung I plus I1 and so on. So, tatagal ka doon. So, I suggest you have use the RR. Pero huwag kayong mag-alala sa exam, di naman ako magbibigay ng IIR na na problem. So, usually ang papakita ko lang is personal tsaka annual. Tsaka ito, kasi ito yung basic benefit ratio. Ratio lang ito ng pera na nilabas at saka yung total amount. And yung years computations ng years. So usually ang lalabas lang sa mga exam natin ito kasi kaya naman siyang i-multiply ng basic na calculator. Okay, tapos itong ratio. Pero percentage rate medyo mahaba-haba yan. Okay, so ito yung mga best use niya. So knowing the total value of project today, so use the PW. So if you have to compare project with different lifespans, so use the annual worth. Okay, so if you're checking efficiency, speed of the growth, you use the IRR. And for the public government projects, you use the ratio and proportion or ratio lang. And for the checking liquidity and how fast cost returns, so we use the payback. So ito yung mga decision rule. So greater than equal, greater than equal. But actually, some books nakita ko is greater than. Ayaw nila ng zero kasi pag zero, parang sige, bumalik na lang, parang gano'n. So syempre, sa ibang company, medyo parang, parang wala din pala. So, kaya ang suggested is greater than zero. Pero acceptable pa rin sa ibang books na greater than or equal. Okay? But some books, nakita ko ay greater than lang. Puro greater than. And then, ito naman, I accept if time is less than the maximum limit. For example, sa ibang company, pag pinahiram mo, 10 years yun. Pero, sa isa yun, nakuha mo 3.3. So, acceptable siya if that is less than to the maximum limit. Okay? So, yan po yung ating discussion. So, we have activity, simple na activity natin. So, katulad ng ginawa niyo doon sa sa mga problem natin sa prelim, maghahanap lang din kayo ng problem each. Okay? So, tapos isasabit natin siya. Pero by this time, ang gagawin natin ay yung pag-check ko po, hindi lang siya by the answer. Gusto ko yung parang katulad nung kila Bobis at saka kay letter F, yung parang pine-present pine-present yung result into step by step. Parang may kwento. So kasi that's how I engineered present their output. So gusto ko matutunan niyo yun na parang hindi lang kumopi ng result, copy-paste. Gusto ko may kwento, may discussion. Step number 1, you have to consider blah, blah, blah and compute. So that's how we develop to become a project engineer. So ulitin ko, hindi result lang ang kino-consider ko. Yung iba, medyo ang score 28/30 kasi tamang sagot pero hindi ko naiintindihan yung steps. So pati din yung handwritten kino-consider ko and so on and so forth. So medyo maging ang pag-submit natin medyo malinis, presentable. Kung pipicturean natin medyo malinaw, tapos JPEG or PDF. So may iba akong nakikita PDF, maganda kung may scanner. Pero kung picture lang, pero gandahan po natin. Tapos pag mag-upload kayo ng JPEG, lagyan niyo naman i-rename niyo naman yung label. Kasi nakikita ko pa doon PIC 107, parang naka-default pa sa camera. So, matutunan din natin maglagay ng proper labeling. For example, submission 1, parang gano'n, PW, AW, IRR, BCC payback. Okay? So, ang gagawin ko dito sa submission natin, by the way, ang submission naman nito sa 26 pa. So, mahaba-haba pa. Pero hiwalay-hiwalayin ko siya sa Canvas o sa Bluebook. So, ibang submission ng PW, AW, IR, BCC, saka payback. So kaya ko 'to ginawa kasi wala na tayo. Ito na yung magiging quiz nyo. Okay lang ba sa inyo? Mayroon bang violent reaction? G ba? G ba sa inyo yon? Okay, G. Okay, very good. So ganoon lang gagawin natin. 26 pa naman ng submission. So ayusin lang natin. Wala naman na tayong quiz eh. So ang gagawin lang, gusto ko yung matutunan nyo mag-present bilang engineer. So ang lang dyan is 5 problem each. Ulitin ko, 5 problem. So, 5 bond paper na pipicturean. Tapos, sa 27, ipapasa sa akin yung bond paper. Okay? Ganun pa rin. So, i-upload lang siya for submission, pero ipapasa pa rin sa akin yung papel. So, gusto ko 5 bond paper, pagkakasyahin na doon yung 5 problems. Tapos, present it in an engineer. Okay? So, ang rubrics ko doon is yung correctedness, yung presentation, at saka yung organization, yung pagkakasunod-sunod ng steps. Okay? So, yun lang guys. Wala tayong pasok sa 20 kasi nag-declare na si ganito. And then,
27, tingnan natin kung magpe-face to face o depende ulit sa sasabihin ni Dean. So pag sinabi ni Dean na mag-online ka, then we'll go to online. Okay? So yun lang guys. I hope you learned something new today. Tapos going back to attendance, baka may dumating. Yan, sige. Tapos ipopost ko yung ano po yung top 10 natin. Okay? But nawala yung attendance. Okay lang, mag-attend na ulit kasi nawala. Ba't nawala to? Antonio. Wala. Babaran. Present, sir. Present. Babaran. Balino. Wala. Banares. Present, sir. Present. Bobis andyan. Bulay andyan. Chua andyan. Kokya. Wala. Balino. Wala. Antonio. Wala. De La Cruz. Andyan to kanina eh. De La Cruz. Wala. Elorta. Andyan to. Elorta. Esguera. Esguera. Andyan to kanina. Fabronero. Andyan to kanina. Ba't nabubura? Gilponeo. Gilponeo. Wala. Lingad. Present po. Lucena. Lucena, andyan. Andyan ba si Lucena? Present po siya, sir. Diyan daw, sir. Okay, Malyari. Present po, sir. Inaibe, andyan. Ramirez. Ramirez. Wala. Relox, andyan. Rivera. Rivera. Rodriguez. Present po. Ay, ba't ayaw? Uy, ba't ayaw? Santos. Present po. Si Sarte ba dumating na? Yes po, sir. Okay. Tolentino. Wala. Tumagon. Andyan to kanina. Present po. Vergara. Present po. Okay. So, if you have any question, guys, see you next meeting. Have a nice day.